Magandang umaga sa inyong lahat. Purihin si Jesus at si Maria. Ako po ay si Alana Madison Ascabang, nasa ikapitong baitang ng Our Lady of Immaculate Conception. Ito po ang aking talambuhay na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa isang Filipino na magsusulat na si Luwalhati Bautista. Dapat nating ipagmalaki ang ating mga magsusulat at ipakita ang ating mga kakayahan bilang isang tao at lalo na sa pagiging isang Filipino. Si Luwalhati Bautista ay isang bantog na babaeng Pilipinang manunulat. Kadalasan ng mga akda niya ay nasa anyong nobela o maikling kwento, pero nakalikha na rin siya ng ilang akdang pampelikula. Pinanganak si Luwalhati Bautista sa Tondo, Manila noong ika-2 ng Disyembre 1945. Nagtapos siya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958 at sa Torres High School noong 1962. Naging journalism major siya sa Lyceum of the Philippines, ngunit nag-drop out bago man siya nakatapos ng kanyang unang taon. Bago ang lahat, mayroon akong isang tanong. Sino kaya ba si Luwalhati Bautista? Isa ba siyang manunulat o aktres? Kung hindi niyo po alam, huwag kayong mahiyang magtanong at saka panoorin niyo ang aking video tungkol kay Luwalhati Bautista. Si Luwalhati Bautista ay isang bantog na babaeng Pilipinong manunulat. Kadalasan ng mga akda niya ay nasa anyong nobela o maikling kwento, pero nakalikha na rin siya ng ilang akdang pampelikula. Pinanganak si Luwalhati Bautista sa Tondo, Manila noong ika-2 ng Disyembre 1945. Nagtapos siya sa Emilio Jacinto Elementary School noong at Torres High School noong 1962. Naging journalism major siya sa Lyceum of the Philippines, ngunit nag-drop out bago man siya nakatapos ng kanyang unang taon. Sa pagtingin natin sa kanyang background sa edukasyon, makikita nating siya ay labis na interesado sa pamamahayag at pagsusulat. Ang pagsusulat ay isang paraan para ipakita at ibigay ang simbolismo sa pamamagitan ng pagbabahagi nito gamit ang ating isipan at mga sulatin. Si Ginang Bautista ay kilalang-kilala sa kanyang mga nobela na dekada 70, Bata-Bata, Paano Ka Ginawa, at Gapo. Lahat ng ito ng mga pamagat na nagkamit ng mga gantimpala mula sa Carlos Palanca Memorial para sa Literature Rewards. Sa pagtingin natin sa kanyang background sa edukasyon, makikita natin siya ay labis na interesado sa pamamahayag at pagsusulat. Ang pagsusulat ay isang paraan para ipakita at ibigay ang simbolismo sa pamamagitan ng pagbabahagi nito gamit ang ating isipan at mga sulatin. Si Ginang Bautista ay kilalang-kilala sa mga kanyang mga nobela na dekada 70, Bata-Bata Pa, Paano Ka Ginawa, at Gapo. Lahat ng mga pamagat na nagkamit ng mga gantimpala mula sa Carlos Palanca Memorial para sa Literature Awards. Pwede niyo ring tanungin, ako diba? Diyan lang ba talaga siya magaling, ate? Hindi talaga nagtatapos dyan ang kanyang trabaho. Bilang karagdagan sa pagiging isang nobelista at manunulat, sumulat din si Ginang Bautista ng mga script para sa pelikula at telebisyon. Ang pelikulang Bulaklak sa City Jail ay nanalo ng Best Story at Best Screenplay sa Metro Manila Film Festival, habang ang kanyang adaptation ng kanyang nobelang dekada 70 ay nakatanggap din ng pagkakilala para sa Best Story at Best Screenplay. Sa pamamagitan ng ating mga bayani, manunulat, manlalaro, mang-aawit, mananayaw, at lahat ng kumakatawan sa ating pagmamalaki bilang Pilipino, dapat tayong magpasalamat. Sapagkat ipinakita nila ng may pagmamalaki ang kanilang mga talento at kasanayan na kumakatawan sa ating minamahal na bansa at sa mga kahangahangang paraan nito. Tayo ay mga Pilipino at dapat natin itong ipagmalaki. At iyan po ang aking talambuhay tungkol kay Luwalhati Bautista. Maraming salamat po!